Calamba, Laguna, Hunyo 19, 1861 nang ipinanganak ang isang batang lalaki. Ito na po ang anak ninyo, Doña Chidora. Oo nga, mahal ko. Ano kaya pwedeng ipangalan sa kanya? Jose, kasi biyaya ng Diyos, hango sa salitang Saint Joseph. Ang bayan ay may cancer na kailangang ibilad sa templo ng sambayanang Pilipino. At sa hangganang ito, sisikapin kong maikintal ang iyong kalagayan ng buong katapatan na walang itinatanggi. Itataas ko ang lambong na nagtatago sa kalinisan na ipinapasakit ng katotohanan, maging ang pag-ibig sa sarili, sapagkat bilang anak, alam kong ako man ay may sarili rin pagkukulang at katuwaan. Ang aklat ay nagkakaroon ng mga bagay na ngayon lamang may naisisiwala. Napakaselag ng mga ito, kaya't sino man ay walang sumalang. Pinagsikapan kong isagawa ang ayaw isagawa ng iba. Sinikap kong sagutin ang mapahamak sa loob ng daang taon ay naitambak sa atin at sa ating lupang sinilangan. Sa paghahangad ko sa iyong kagalingan ay kagalingan din namin sa paghahanap ng pinakamabuting lunas. Gagawin ko ang mga ginawa ng mga tao noong lumang panahon na may sakit. Itinatambad sa mga sino mang dumalangin ay makakahatol sa kanila ng mga lunas. Sinundan ko ng balat kayo ang mga pagkukunwari na sa anyo ng pananampalataya ay sumapit upang tayo mapagmalabisan, busa-busing. Inihiwalay ko ang tunay na pananampalataya sa huwad na pamaihi at sa mga ngalakal na sa mga salitang banal na tayo pinaniniwala sa mga kasulatang Katolisismo at ikinakahiya ito. Itinataas ko ang tali upang itambad ang nasa likod ng mapanlinlang na lumingning sa salita ng pamahalaan. Isinusulat ko sa ating mga kalahi ang ating mga kasiraan, bisyo. Sa aking mga nobela ay pinilit kong sagutin ang mapanirang puring paratang sa ating mga Pilipino at nakakaalipusta at karunungan sa pagpapahintulot sa ating kadalamhatian. Inilahad ko ang kawawang kalagayan ng aking bayan, ang aming mga kairingan at kalungkutan. Kahamang Friday, sila naghari sa ating bayan! Nalalaman sa bayan! Ngunit paano? Bingi at bulag ang Espanya. Hindi niya narinig ang ating mga hinaing. Sa halip, ginagawa niya tayo util at kriminal. Tinatrato tayong parang pinakamababang uri ng hayop. Alam kong marami sa inyo ang natatakot. Ngunit matakot din kayo para sa inyong mga pamilya. Huwag na nating hintayin pang patayin nila ang ating mga anak. Inabuso na nila ang ating mga kababaihan. Tinangkam ang ating mga bukid. Tinanggalan ang ating digdan. Tatahimik na lang ba tayo? Hindi! Handa ba kayong lumaban? Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Nuestras fuerzas avanza sobre la provincia de Bulacan. Nuestras objeto es aplastar la rebelión antes de Blanco, Blanco, Monsignor Rosaleda.
Lo que era rebelión está una revolución por completo su plan. Una, Viejo, Elevador, Vega, and Poste. Labas natin ang ating mga sedula at sabay-sabay nating punitin upang makalayas tayo sa kamay ng mga praile. Punitin natin ang ating mga sedula. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Ang ating kalayaan! ¿Cuál es su papel, hermanos de Rizal, en esta rebelión? Rizal es su derecho, el hermano. Hablar, hijo, puta, le golpeo, lo golpearán muerte. Hacerse cargo de Pachano. No te preos por esto su excelente. Paciano, puedes orme, se olvide de su hermano y su honoraria. Da hablonos de sus actividades de recabez y voy a garantizar su libertad. Mga hayop kayo! Mamatay kayong lahat! Coliate, Rizal ya ha sido detenido. Este será encerrar a su familia para nosotros cooperar next time. Tatang, mag-iingat po kayo. Pasyano, mag-iingat kayo. Mga gamit ni Pasyano. Ito yung mga gamit ni Tatang. Mag-iingat kayo. Huwag yung pababayaan ng mga sarili. Manuel, ingatan mo si Tatang. Oo. Nombre completo, Sergio Mercado y Alonso. Edad, lo siento que dejaste. Edad, 35, pero la gente dice que me merezco más joven. Profesión, physician. ¿Sabes, Bonifacio, fundador de la Katipunan? No sé si me lo juego, me coronel. ¿Usted lo entonro en secreto a sembrar la casa or Doroteo un junco? No fue una reunión secreta, coronel, sino cómo es que sabes al respecto. Nadie puede tener secretos, España. Les mentirás, señor, dejar mi familia en paz que sabe más. De nada de esto. Usted no sabe, Bonifacio. Entonces, ¿por qué Katipunan, politizado, nombré la voz? No si mi madre piensa que mi nombre está siendo utilizado para solicitar donación, coronel. Le aseguro que no sé nada de esto. Nasaksihan lahat ng aking kuya Pasyano ang lahat ng ginawa nilang pagpatay sa araw na iyon. Sila ay namulat sa akin sa mga karasang ginawa ng mga Espanya.
raw kayong magaling na manunulat. Sana. Pero yun ang sabi nila. Pero ako, hindi ako marunong bumasa. Sabi nila, lagi raw kayong napapahamak sa inyong nobela. Dahil sa mga prale, Oo. Yun naman pala eh. Bakit hindi kayo tumigil? Gusto nyo bang ganito? Lagi kayong nakakulong. Edukado pa naman kayong tao. Ang taas-taas pa ng inyong pinag-aralan. Ang dami-dami yung nalalaman. Pero nasaan kayo ngayon? Tignan nyo ako. Walang alam. Pero walang kalaban. may pagtatapat ako sa iyo, Kototo. Noon nakakala ko ang tanging mahalaga sa buhay ay ang edukasyon. Pero napagdiskubre ko na may pinag-aaralang nakakabulag. Kaya ngayon, alam ko na hindi sapat ang edukasyon lang. Minsan daw ay may isang batang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy. Maski anong paliwanag ng kanyang ina na huwag lumapit sa apoy, ay lapit pa rin siya ng lapit. Gustong-gusto niya ang liwanag ng apoy, kaya sinuway niya ang bilin ng kanyang ina. Lumapit siya ng lumapit hanggang sa nagliyab ang kanyang mga pakpak. At tuluyang namatay ang gamo-gamo. Naiintindihan mo ba ang kwento ng gamo-gamo, Pepe? Dapat ay lumayo siya nang hindi nabuwis ang buhay niya. Isa palang mahusay na guro ang inyong ina. Sana dapat nakinig kayo sa kanya. Lagi daw akong umiiyak. Nasa tiyan pa lang ako ng aking nanay. Gusto ko na raw lumabas para makita ang mundo. Hindi nyo napigilan ang sarili nyo. Kailangan matutunan nyo ang lahat. Kailangan kong makita ang lahat. Sabi ko na nga ba, Nanang, sa kabila ng iyong pagtutol, alam kong gusto niyo din makapagtapos ako sa aking pag-aaral. Hayaan niyo, Nanang, katulad ng ipinangako ko, ibabalik ko ang inyong paningin. Kasamaan lang at kalungkutan ang makikita ko. Hindi bali na lang na tuluyan akong mabulag. Unang-una niyo akong makikita, ayaw niyo nun? Unang-una niyong makikita ang aking kasisigan. Aba, Nanang, di niyo na itatanong. Pinagkakaguluhan ng iba't ibang babae sa iba't ibang bansa. Siguro, ikaw? Bawat bansang binisita mo, marami kang pinayak na babae, no? Maria, hindi pinaiyak, kundi pinaligaya. Sana nakita ninyo ang aking mga nakita. Ang dami ko nang nalakbay.
Napakabata mo pa, Pepe. Bakit naman kailangan mong makita ang lahat? Nanang, wag po kayong gumalaw. Tumingin po kayo sa itaas. Su cancel, defensa. Tengo el placer. Sí. Por favor, téngase. Muchas gracias. Así que mi vida, en tus manos. Uunahan na kita. Kakaunti pa lang nalalaman ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kukunti na lang ang pagtitiwala ko sa mga babae. Pinapili nila ako sa pinakamaraming pangalan. Pangalan mo ang pinili ko. At bakit? Pamilyar. Kapatid ko ang iyong gwardiya. Nasa mabuti akong kamay. Kamusta na siya? Pepe. Junor, Bakit po, Ama? ikaw munang bahala kay Pepe at may pupunta na ako. Opo, Ama. Kamusta ka na, Pepe? Habang lumalapit ka aking mahal, kumaga ng aking pagkain. Bulero ka talaga. Hindi naman, mahal. Bakit may pasaka? Nakipag-away kasi kami sa aming paralan. Masakit ba? Mabuti na, kasi narito ka, mahal. Kinulong nila, pinatay at itinapon. Yan ang ginawa ng iyong kababayan sa bayan at sa kasaysayan ng aking mga lahi. Hindi naman siguro ganun lahat kasama ang nangyari, senyorito. Ilang taon ka na ba dito sa Pilipinas, Javier? Bakit? Pareho ba tayo na nakikita o ayaw makita? Anong nagtutulak sa'yo na isulat ang iyong mga sinusulat? Aber? Naranasan ko na ang lahat. Nawalan ng pamilya, anak, lalo na ang dignidad. Gusto ko lang naman magkaroon ng pantay-pantay. Ito ang ating lihim na kasunduan, Pepe. Pupunta ka sa Europa at mag-aaralan ng iba't ibang kultura at reliyon. At mag-aaral ka din ng medisina. Pero kuya, hindi pa akong da. At habang ako dito ay may iwang at mag-aalaga kina tatang at inang. At hindi muna ako mag-aasawa. Kuya naman, paano pag nalaman nila tatang at nanang? Ang lihim na ito, hindi pa payag sila nanang. Ililihim natin ang lahat ng ito. Saka lang nila malalaman kapag nasa Europa ka na. Pero kuya, kung ikaw na lang kayang pumunta. Alam mo, kapatid, ikaw ang higit na makikinabang doon. Malayo mong may papahayag ang baho ng Espanya. Malayo mong may sulat ang gusto mong reforma at pagbabago para sa Pilipinas. Total, hindi lang naman ako ang nagdesisyon. Ikaw ang higit na maasahan para dito. Ngunit paano si Leonor? Bakit ba ang dami mong tanong, Pepe? Sarili mo lang ba ang iniisip mo? Ni minsan, senyor, hindi ba sumagi sa iyong isipan ng magpakasal? Sumagi. Pero, bakit? Anong nangyari? Nung pumunta ako sa Europa, Bakit? Anong sumagip sa isip mo at pumunta ka sa Europa? ano sa palagay mo, Javier? Ikaw ang tinatanong ko. Hindi matustusan ng iyong pamilya ang pagpunta mo sa ibang bansa. Dahil ba to sa mga katipunan? Bakit mo ba tinatanong?
Gusto mo ba akong tulungan o dahil sa bayad mo? Gusto mo ba akong palitan? Babalik na lang ako sa ibang araw. Senyor! Simula ngayon, hindi mo na pwedeng gamitin ang apelyedong merkado. Mapanganib para sa'yo. Unadamay ka lang sa mga paghiganti na ginawa ng mga demonyong praile laban sa ating pamilya. Bakit, kuya? Pinag-iinitan na ang ating pamilya dahil sa pagiging malapit ko sa Padre Burgos. Pati ang pagkikibahagi ni Tatang ay binibigyan nila ng masamang kahulugan. Kaya ikaw, Pepe, mag-aral ka ng mabuti. Huwag mong ipahiya ang ating pamilya. Opo, kuya. Ano ang pangalan ng gagamitin ko? Rizal. Oo nga, at matagal na tayong nandito at nangangampanya para sa Pilipinas. At kailangan na rin nating magbuklod. Baka bagsak na naman tayo. Babagsak sa mga babae? Bagsak sa mga babae. Sandali. Kailangan natin ng may sapat na kapangyarihan. Kapangyarihan? Kapangyarihan mga babae? Sandali. Tignan natin itong dahil sa biro. Oh, Senyor Rizal. Ano itong pinag-uusapan niyo mga kumpanyero? Tungkol lang naman sa binabalak natin para sa Pilipinas. Naisip ko lang ang kahalagahan ng peryodo kong La Solidaridad. Ang pangulong mga aral at ang pagpapasya upang muling matupad ang sulating ito. Dapat ito ay pribado para sa atin. Hindi ako sang-ayon. Mabuhay si Del Pilar! Tomani, akala ko kasi pambansa ang La Solidaridad. Hindi ito pribado. Sandali lang, Pepe. Marami lang silang kiyaw-kiyaw. Uuwi na lang ako sa Pilipinas. Walang nakikinig sa akin dito. Nandoon ang aking mga kalay. Maraming umaasa sa'yo. Saan ako nagkamali? Wala. Pero saan ka pupunta? Babalik ako sa Pilipinas. Bakit ka nagbabasa ng libro ni Rizal? Bawal ba magbasa ng libro ang mga magkakaibigan? Oo! Dahil libro to ni Rizal! Subukan mo kayang basahin ang librong ito upang makita mo ang iyong sarili. Ako dito sa Pilipinas, mga kasama. Dahil nandito ang larangan at wala sa ibang bansa. Inilalapit ko sa inyo ang pagbubuo ng La Liga Pilipina. At ito ay isang mabisang paraan at kasangkapan upang tayo tuluyang lumaya. Tama! Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Sa samaang ito, tayo ay hindi lamang kasapit, kundi magkakapatid. At layunin natin pasiglahin ang edukasyon, agrikultura, at komisyon. Ito ay mainam at gawaing matatag. Ang ating pamilya at magiging matatag at ipaglalaban ang kalayaan. Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Mabuhay! Senyor Rizal, Andres Bonifacio ang iyong tagahanga. Ito nga pala ang aking mga kasamahan sa katipunan.
Ngunit ang La Liga Pilipina ay isang nanatiling pangarap. Itinuring isang samahang kumakalaban sa Espanya. Nagtanim ng mapangwasak na pulyeto ang ilang ahente ng mga praile sa aking malela. Dahil dito, kababalik ko pa lang ay pinadakip na ako at itinapon sa malayong kulungan sa dapitan. Sa pagitan ng mga bundok, kapiling ko ang dagat. Animoy isang pinta na walang maisulat. Palibhasa, ang mga layunin ko ay layunin ng isang makata. Tulad ng mga alon, lumalapit, lumalayo, kailanman ay hindi maaangkin. Subalit kung iisipin, ang dapitan ay isa ring magandang pagkakataon dahil kay Josephine. Na dumating dito, tila tangay-tangay ng hangin, dala ay kalinga at katahimikan. Sa piling niya ay ang mga bagay na hindi maisulat ay kaya kong isabuhay. Magandang umaga, Senior Rizal. Kailangan bang isulat ang lahat? Kung hindi, General, anong pagkakaiba natin sa mga hayop? Ganyan ba katalas ang dila ng iyong mga nobela? Nabasa niyo na ba ang aking mga nobela? Sabi nila, baka raw hindi ako makatulog. Bakit ka nandito? Walang pagkakaiba ito sa dapitan, Gobernador. Isa kayong ipokrito. Pinaniwala niyo akong malaya, pero hindi. Bigla akong nagulat sa mga nangyari. Kailanman ay hindi ko gagamitin ang iyong pangalan sa aking mga sinulat. May pagpapalaga ako sa edukasyon. Bakit hindi ka maglabas ng manifesto para pabulaan ang lahat? Feliz Navidad, Senyor Rizal. Feliz Navidad! Nagdala ako ng alak para inumin natin. Katulad din ito ng isang base ng iyong paborito. Hindi ako umiinom, senyor. Okay lang to, hindi naman masyadong malakas. Etong sa'yo, Senyor Rizal. Gracias, senyor. Halika't umawit tayo, Senyor Rizal. Hindi ako marunong umawi. Por favor! Por favor! La 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 la! Merry Christmas, Rizal! Mahal kong kapatid, kamusta ka na? At ang iyong mga sinusulat? Huwag mong pabayaan ang iyong sarili. Bukod sa pluma, ang iyong kalusugan ang tanging mong kakampi. Pasensya ka na. Ngayon lang ako nakasulat. Pepe, isang malaking trahedya ang nangyari sa Calamba. Noong ika-6 ng Setyembre na pumunta dito ang pulong ng Guardia Civil. Matagal nang bulong-bulungan ang paglusob nila. Mula pa sa desisyon, tayo ay maling mamamalakad. Ang mga praile sa ating bayan, walang nag-akala na nangyari ito, lalo madaling panahon. Bawat pamilya ay binibigyan nila ng 24 oras upang mag-impake at lisanin ang kanilang bahay. Ayaw nila nanang pero persahan nilang ginawa, mga gahamang praile. Puti sana kung sa gobyerno napupunta ang mga pera, hindi sa naglilimahong simbahan nila. Kasalanan ba magtipon-tipon ang mga magsasaka upang kalabanin sila? Kahit saan ka pumunta, maririnig mo ang taghoy ng mga tao, pati ang mga batang walang kamuwang-muwang. Nakikita mo silang umiiyak parang isang parada. Wala na kang mababalikan pa. Magpakatatag ka, Pepe. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang mag-alala sa amin. Hindi kami nagdalagan doon.
Napano ka? Ang dami mong mga sugat. Eto, mabuti naman ang aking pakiramdam habang gumanap. Susan, pwede mo ba akong gawan? Basta ikaw, aking sila. Ikaw ay maligrosa sa aking paningin. Mga mata mo'y kumikinang na parang mga bituin. Mga labi mo'y parang may ibig sabihin. Parang may nais bigkisin. O aking sinta, ika'y aking minamahal. Ika'y isang parang bulaklak, sumisibol. Ganda mo'y di maipaliwanag. Ika'y isang bulaklak na sumisibol sa aking puso't damdamin. Sa tuwid-tuwin ay aking mamahalin. Eto, okay lang kami. Ikaw, kamusta naman? Ayos naman, galing na lang Europa. Oo, kamusta naman dito sa Europa? Ito nga pa ng ating mga kamag-aral, si Annalisa, si Victoria, si Maria, at si Segunda.
Rizal, manganganak na ata ako! Sige pa, Erifa. Malapit na, malapit na. Sige lang. Erifa. Malapit na. Lalaki ang anak natin. Hindi makatarungan ang mga nangyayari. Bakit ka nagugulat? Hindi naman ikaw ang mamamatay. Ayoko na. Suko na ako. Hiyang-hiya na ako dahil isa akong Kastila. Hindi ka Kastila. Isa kang tulad ko. Kailangan ko lang ng sapat na kakayahan para harapin ang mga bagay-bagay. Nanang, mano po? Pepe. Nanang! Pagkamatay ko po, kunin niyo ang aking bangkay at ilibing. Baka itapon nila ako kung saan-saan. Ibaon niyo po ako sa lupa. Lagyan ng isang bato at isang krus. At lagyan ng pangalan. At kung araw kung kailan ako ipinanganak. Nanaisin niyo pong lagyan ng bakod. Lagyan niyo po, Nanang. Nanang! Regalo to sa aking mga taber. Ihiling ko sa mga opisyal. Naibigay ito pagkamatay ko. There's something inside. Father, Handa na ako. Ikaw. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Kunin mo ito. salamat. Ngunit ibigay mo na lang sa iyong pamilya. Sobra-sobra ng alaala mo sa akin. Para siguro nila itatakas ako. Saan ako pupunta? Sa dapitan?
Ayun, yun. Parang sulang. Hindi. Tula ito. Kahit kailan talaga ay mahilig yun sa Farewell, dear fatherland, clime of the sun caressed, pearl of the orient seas, our Eden lost. Gladly now I go to give thee this faded life's best, and were it brighter, fresher, or more blessed, still would I give it thee, nor count the cost. Uno final de Jaime enfrento al pelotón de fusilamiento. Imposible. Entonces, por los menos, saliar mi cabeza. Sí. Se hace. Del rey de España, cual fuera que levanta la voz favor del criminal también en cuártica. In combat or in cruel martyrdom, it is the same if demanded by country and home. I am to die when I see the heavens go vivid color in the sky at last announcing the day. If color be needed to embellish your dome, shed my blood in that perfect moment. Let it flow and be enhanced in the reflection of your droning light. I go where no slaves are nor butchers, nor oppressors, where faith does not slay, where God is sovereign Lord.